Tayo ay nabubuhay sa mundong may liwanag at dilim. Nagtatalo ang liwanag at dilim, pagsapit ng takip silim. Ginawa ang ating mga mata para makakita. Pero pag kumagat na ang dilim, gaano ka kasiguradong nakikita mo sila? Ako nga pala si Six, ang maglalapit palalo sa kasagutan na inyong hinahanap. Simulan na natin ang pakikinig. Larawan ng pagkagulat si Nato nang makita ang nakadisplay na ulong pugot sa altar. Ayon sa amo niyang si Lolo Sergio, isa umanong vampira ang may-ari ng ulong iyon. Napatay ito ng matanda noon at i-display nito sa bahay ang ulo. Marami pang nakitang kakaiba si Nato sa bahay, tulad ng mga patalim na ginagamit daw ng matanda sa pagpaslang noon sa mga aswang, pati na ang mga agimat na nakasabit sa dingding. Pero ang pugot na ulo ng vampira ang talagang nagbigay ng kilabot sa kanya. Bakit naman kaya i-display pa ng matanda sa bahay nito ang ulong pugot? Nako, sisiw na sa akin ang papaslang ng mga aswang noong kapanahunan ko. Pero ang vampirang ito ang bukod tanging elemento na nahirapan akong paslangin. Napakalakas niya. Sobrang makapangyarihan. Mabuti na lang at mas lamang ako ng diskarte sa kanya. Kaya natalo ko siya. Pero hindi biro ang kapangyarihan niya. Kaya niyang buhayin ang kanyang sarili kahit ilang beses mo siyang patayin. Paliwanag ni Lolo Sergio. Kinulong ng matanda sa bahay ang ulo ng vampira at nilagyan ng bawang sa bibig upang hindi na makabalik sa katawan. Linggo-linggo ay pinapalitan ng bawang ang bibig ng vampira. Medyo masakit na rin ito sa ilong kapag naamoy ng malapitan. Ayaw sanang maniwala ni Nato sa kwento ng matanda, pero dahil napansin niyang totoo ang ulo at tila hindi naaagnas, medyo nagtatalo ang isip niya. Marami pang ipinakita sa kanya ang matanda, tulad ng mga nakumpiskang manika na ginagamit ng mga sinaunang mangkukulam noong unang panahon pa, pati na rin ang mga lumang libro na naglalaman ng iba't ibang ritual na pantawag sa mga demonyo. Nako, iho. Magkamali ka lang ng basa, ba may demonyo ka mapakawalan? Kaya dapat ay maging maingat daw sa paggamit ng mga librong iyon. Sa isip-isip ni Nato, malabo rin namang may mapakawalan siyang demonyo. Bukod sa hindi siya interesado sa mga paksa tungkol sa kababalaghan, ay wala rin siyang hilig sa pagbabasa ng mga libro. Sinasakyan na lamang niya ang bawat sinasabi ng matanda. Hinahayaan lang niya itong magkwento ng magkwento. Nakakatulong din kasi iyon upang mapanatiling matibay ang memorya ng matanda. Sabi pa ni Lolo Sergio, nasa angkan na raw nila ang magkaroon ng angking lakas upang labanan ng mga aswang. Naputo lamang ang tradisyong iyon nang isinilang ang anak nitong si Danilo, na lumaking sarado ang isip tungkol sa kababalaghan. Palibasa, lumaki siya sa puder ng ina niya kaya doon nagmana. Hiwalay na kami ng asawa ko nung siya ay silang. Hindi ako nabigyan ng pagkakataon na makasama ang anak ko. Maswerte nga ako dahil pinayagan niya ako makipagkita kay Danilo paminsan-minsan. Mabuti na lang, naaalala pa rin ako ng anak ko kahit ngayong matanda na ako. Kaya nga pinadala ni Danilo si Nato upang maging caregiver ni Lolo Sergio. Dahil sa kawirduhan ng matanda ay ayaw na itong pakisamahan ng sariling anak niya. Kaya ipinaubayad na lang ito sa ibang tao. Nagpapadala na lamang ng pera ang lalaki para sa mga pangangailangan ng matanda. Trabaho ang dahilan kung bakit nandoon si Nato. Kailangan niyang pakisamahan ng matanda kapalit ng offer sa kanya ni Danilo. Napag-usapan kasi nila na kapag pumanaw na si Lolo Sergio, makakakuha siya ng ₱250,000 bilang kabayaran sa pag-aalaga nito. Bukod pa ron ang buwanang sweldo niya na ipinangako rin ni Danilo. Sa isip-isip niya, ganoon yata talaga kapag mayaman. Pera-pera na lang ang lahat. Lahat ng bagay ay idinadaan sa pera. Pinapaikot ang mundo. Gamit lang ang pera. Base sa kalagayan ng matanda, ay mukhang malapit na rin namang itong mamatay.
Naka-wheelchair na lamang ito at hindi na rin magawang kumain mag-isa. Bagamat nakakapagsalita pa, ay mababakas na rin sa kilos nito ang nalalabing hininga. Sobrang payat ng matanda. Hindi na rin ito malakas kumain. Mukhang mapapadali na lang talaga ang buhay nito, kaya hindi na dapat mainip si Nato. Konting tiis na lang at darating din ang kalahating milyon. Kung pwede lang sana niyang lasunin ng matanda para makaalis na agad siya sa bulok na bahay nito. Pero hindi naman siya ganoon kasama para gawin iyon. Marami pang ikinuwento sa kanya si Lolo Sergio. Ibinahagi pa nito sa kanya kung paano nito naengkwentro ang malupit na vampira. Haduro, yun ang pangalan ng vampirang iyan. Isa siya sa vampirang napadpad dito sa bansa para ikalat ng kanilang kapangyarihan. Hindi siya yung tipo ng vampirang naniresip ng dugo sa leeg. Siya ay isang vampira na ginagamit ang pangil para ipasa sa iba ang dugo ng vampira. Nagpaparami sila ng lahi, pati yung mahal kong bansa ay sinakop nila. Mabuti na lang at napatay ko ang vampirang ito, kaya nahinto ang pagkalat ng lahi niya. Sabi pa ng matanda, gusto raw siyang gantihan ng vampirang ito. Sa oras na matanggal ang bawang nito sa bibigay, maaari itong makabalik sa katawan at makapaghasik muli ng lagim. Kaya wag mong kakalimutang palitan ng bawang kada linggo. Kapag mas sariwa ang bawang ay mas mabisang pantaboy. Huwag mong hayaan na mawala ng bawang ang bibig ng vampirang yan. Ang sama pa ng titig ng matanda sa ulo ng vampira. Tumawa na lamang si Nato. Pagkatapos ay itinulak ang wheelchair patungo sa kwarto nito. Maingat niyang binuhat ang matanda at inihiga sa kama nito. Itinupi niya ang wheelchair at itinabi sa gilid ng kama. Lalabas na sana siya nang magtawag muli ang matanda at itinuro ang bandang puwetan nito. Ilang sandali pa'y bigla na lang nakaamoy ng mabaho si Nato. Pagkalapit niya sa matanda, pasimple siyang napakamot ng ulo sa inis. Kung pwede lang sanang tagalinis na lang ng bahay ang trabaho niya at hindi na kailangang maghugas ng puwet na matanda. Hirap na hirap si Nato sa paghugas sa matanda. Inilipat muna niya ito sa may sala at pinalitan ng kutsyon ng kamang nabahira na ng ebak. Imbes na sa kusina na lang ang wawalisin niya, ay nadagdagan pa ang paglilinis niya. Buhay nga naman. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit ayaw alagaan ng sariling anak si Lolo Sergio. Bukod sa iba ang takbo ng isip nito, hindi na rin pala nito namamalayan ang paglabas ng dumi sa katawan. Pero hindi na bali. Kung kalahating milyon lang din naman ang kapalit nito, ay handa siyang magtiis, makuha lang ang halaga na pwedeng makapagpabago sa buhay niya. Gabi na niya ibinalik sa kwarto si Lolo Sergio. Siya naman ay nagpunta sa kabilang kwarto para doon matulog. Titiisin na lang niya ang takot na matulog mag-isa kaysa marinig ang malakas na hilik ng matanda na daig pa ang alulong ng halimaw. Sa pagdaan ng mga araw ay naging tutok sa trabaho si Nato. Magdidilig ng halaman sa umaga, maglilinis ng bahay sa tanghali, mamamalengke, magluluto ng pagkain, magpapalit ng damit ng matanda, maglalaba, at higit sa lahat ay magpapalit ng bawang sa bibig ng vampira. Dumaan ng isang buwan ay palaging ganoon ang daily routine ni Nato. Unti-unti na rin siyang nakapag-adjust sa kakaibang environment ng bahay hanggang sa masanay. Natuto na siyang labanan ng inip at takot. Wala rin naman kasi siyang ibang magagawa o mapupuntahan sa lugar na yun. Isang araw, tinanggal niya ang bawang sa bibig ng vampira na nalipasan na ng isang linggo. Nagtungo siya sa kusina para kumuha ng panibagong bawang nang tumunog ang kanyang telepono. Kaibigan niya sa ibang bansa ang tumawag. Nangangamusta lang pala. Inabot pa sila ng mahigit 1 oras sa pag-uusap.
Pagkatapos nito ay sumunod namang tumawag si Danilo at nangamusta rin sa kalagayan nila sa bahay. Ito boss, okay naman kami. Wala po kayong dapat na ipag-alala sa tatay nyo. Alagang-alaga ko siya rito. Pinapakain ko siya ng masusustansya. Siguradong haba pa po ang buhay niya. Makahulog ang biro niya sa lalaki. Alam naman kasi niya, kahit ang lalaki ayaw na rin humaba pa ang buhay ng ama. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay nagtawag na naman ang matanda sa kwarto nito. Pagpasok niya sa silid, sumalubong agad sa kanya ang napakabahong amoy. Alam na niya ang ibig sabihin nun. Kailangan na naman niyang hugasan ng matanda at palitan ng kutsyon. Sa sunod-sunod na pag-atake ng mga gawain ay nakalimutan na niyang palitan ng bawang ang bibig ng vampira. Naiwang nakabuka ang bibig nito sa altar at walang bawang sa loob. Gabi na natapos sa trabaho si Nato. Napagod siya sa paglilinis ng kutsyon. Mabuti na lang at mahimbing na ang tulog ng matanda sa kwarto nito, kaya makakapagpahinga na rin siya. Isa-isa niyang isinara ang mga bintana, pati ang mga pinto. Pagkatapos ay nagtungo na siya sa kanyang silid para magpahinga. Bagsak agad sa kama ang katawan niya. Ramdam niya ang pagpintig ng katawan gawa ng pagod. Nasa puntong ipipikit na niya ang mga mata niya nang biglang nawalan ng ilaw. Napabalikwas siya ng bangon at dali-daling sinindihan ng flashlight ng kanyang cellphone. Naghanap siya ng posporo at sinindihan ng kandila sa kanyang silid. Sunod naman siyang nagpunta sa kwarto ng matanda para bigyan naman ito ng ilaw. Ngunit paghawakin sa pinto, nagtaka siya dahil nakakandado ito sa loob. Napakunot siya ng noo. Hindi niya kinandado ang silid ng matanda para madali siya makapasok kung sakaling kailangan siya nito. Hindi rin naman pwedeng ang matanda ang tumayo para ikandado ito. Labis siyang nahiwagaan. Mahinahon niyang kinuha ang susi ng silid na nasa kusina at pagbalik ay agad niyang binuksan ang pinto. Pagbukas niya rito, halos itulak siya ng napakalakas na hangin na tila ilang daang taong nakakulong sa loob. Kasunod nun ang pagmulagat ng dalawa niyang mata sa kanyang nakita. Si Lolo Sergio, dilat ang mga mata, butas ang kaliwang liig, naliligo sa sariling dugo, habang ang isang misteryosong lalaki na nakaitim ay nakapatong sa harapan nito. Napakalaki yata ng galit ng lalaking iyon sa matanda at ganun na lang katindi ang pagkakapaslang niya rito. Hindi mabilang ang kilabot na dumapo sa kanya nang humarap ang lalaking nakaitim. Sumilay ang maputi nitong mukha, mapulang mga mata at matutulis na pangil. Nakabaon pa sa dibdib ng matanda ang mahaba nitong mga kuko habang pumipintig-pintig ang mga ugat nito sa ulo. Vampira! Bulalas niya. Halos mautal siya sa takot. Sinarado niya ang pinto at kumaripas ng takbo patungo sa labas. Ngunit pagbaba niya sa hagdan ng balkonahe, bumulaga sa kanya ang vampirang nakatayo sa harap ng gate. Nag-aapoy sa galit ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Para bang gutom na gutom ito at hindi nakatikim ng dugo sa loob ng mahabang panahon. Nanginig ang mga paang tumakbo patungo sa kusina. Halos madapa pa siya sa tindi ng takot. Ngunit pagkarating niya roon, nakaharang na naman ang vampira sa pinto na maaari niyang labasan. Ibinuka nito ang bibig at inilabas ang matatalim na mga pangil. Nangilabot si Nato habang pinagmamasdan ng bibig nito na punong-puno ng bakas ng dugo. Habang lumalapit ang vampira, ay lalo siyang nawawalan ng lakas ng loob. Bumigay ang mga tuhod niya at napaluhod sa sahig. Hindi na niya alam kung saan pa pupunta. Lahat na lang ng pwede niyang daanan ay hinaharangan ng makapangyarihang vampira. Akmang hawakan na siya ng vampira nang mapaatras ito
habang pinagmamasdan ng kwintas na suot niya. Paghawak niya sa kwintas ay naalala niyang iyon ay isa palang krus. Sa pagkakataong iyon ay nasilayan niya ang kaunting takot sa anyo ng vampira. Doon siya nagkaroon ng lakas ng loob para tumayo. Hinubad niya ang kwintas na krus at pinulupot sa kamao niya. Lalong umatras ang vampira nang makahalata ito sa balak niyang gawin. Akmang susugurin na niya ito nang biglang magpakawala ng malakas na sigaw ang vampira. Isang sigaw na nagpalutang sa kanya sa ere at itinapon siya palayo. Sa tindi ng pagkabagsak niya ay kumawala ang kwintas sa kamay niya. Dahil sa dilim ng paligid, hindi na niya ito makita. Natuwa ang vampira at muling lumakad para lapitan siya. Wala siyang laban. Dali-dali siyang tumayo at tumakbo paakyat sa ikalawang palapag ng bahay kung saan nakasabit sa pasilyo ang mga armas at patalim na pag-aari ni Lolo Seryo. Dinampot niya ang isang palakol at naghanap ng mapagtataguan. Narinig niya ang yabag ng mga paa ng vampira. Naglalakad ito sa pasilyo at tila hinahanap siya. Dinig ba niya ang nakakapangilabot nitong ungol na anyong itinig ng isang mabangis na hayop? Inihanda niya ang sarili. Hinayaan niyang nakabukas ang pinto ng silid na pinagtaguan niya. Sumandal siya sa gilid ng pintuan habang nag-aabang sa pagpasok ng vampira. Hinawakan niya ng mahigpit ang palakol. Nilakasan niya ang pakiramdam. Bawat yabag ng mga paay, pinakikiramdaman niya kung saan pupunta. At nang narinig niyang papunta na nga ito sa bukas na silid, napabuga siya ng malalim at pinagpag ang lahat ng takot sa katawan niya. Sa pagpasok pa lang ng vampira sa pintuan, agad niyang hinataw ng palakol ang leeg nito. Gumugulong sa pasilyo ang napugot nitong ulo. May ilang segundo pang nangisay ang katawan nito bago bumagsak sa sahig. Dali-dali niyang dinampot ang ulo at dinala sa kusina. Kumuha siya ng bawang at ipinasok sa bibig nito. Nang maibalik niya sa altar ang ulo ng vampira, otomatikong bumagsak ang katawan niya sa sahig dahil sa pagod. Napasandal siya sa dingding at hinabol ang hininga. Natulala na lamang siya sa mga nangyari. Naiwan ng halo-halong emosyon sa kanyang anyo. Sindak, takot, hilakbot, pagtataka, at lungkot. Dahil sa malagim na pangyayari, hindi na niya alam kung paano pa haharapin ang bukas. Paano niya lilinisin ang bakas ng lagim na naiwan ng vampira? Paano niya ipapaliwanag ang pagkamatay ni Lolo Seryo? Biglang bumagsak ang ulo sa paanan niya na labis niyang ikinagulat. Halos mapasigaw siya at sinipa papalayo ang ulo. Sa lakas ng pagkakasipa ay natanggal ang bawang sa bibig nito. Dali-dali niyang dinampot ang ulo at nangapa sa paligid para hanapin ang bawang. Hindi pwedeng mawala ang bawang. Sa dilim ng paligid ay hindi na niya maaninag kung saan gumulong ang bawang. Sa kawalan ng pag-asa ay napatitig siya sa ulo ng vampira. Ganun na lang ang pagkasindak niya sa bigla nitong pagdilat. Nagpakawala ito ng nakakapangilabot ng ngisi. Kasunod nun ay nagmamakaawang sigaw ni Nato na kumalat sa buong paligid.